Atong ngayon pag-usaha sa pagtulog. Hallelujah. Ibig mo katapat. Iyan po yung kinabuhi. Lord, salamat Lord sa kinabuhi ng Parilante, Lord God. Ikaw mag-bless, Lord God. Lord, bless namin Ikaw mag-protect, Lord God. Even sa mga buwag, sa mga tumaw, Lord God, sa kapot, Lord God. Kami na yung Ikaw pasagdan, Lord God. wala Siya mga anak, Lord God. Ikaw mag-manalipod, Lord God. Siya ang ibang pamilya, Lord God. Salamat kay Lord God. Sa kinabuhi ng Roshi, Lord God. Ikaw mag-protect, Lord God. Salamat, Lord. Sa iyong pagkamaayo, Lord God. Salamat, Lord. Sa mga sitwasyon, Lord God. Salamat kay Lord. Tingnan mo pasagdan, Lord. Ang iyong mga pamilya, Lord God. Even siya mga anak, Lord God. Kanin mo, Lord God. Mo visit, Lord. Mo sulit, Lord. Sa kinabuhi, Lord God. Karagin ka, Lord. Sa walay ka ng usan. At tanang dungog ni Maya na imo lamang. Amen. 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 Kumusta man ang matagusa? Kumusta ang iyong kinabuhi kagahapon? Amen? Nindot tayo devotional kanina. Amen? At kung yaging adlaw, naitangutan na nako kung maayo ba daw ang pagkaon na i-prepare para sa mga patay. Kanya, ingon lang po ko na nalumuka o mangkana, i-prepare mangkana para sa mga patay. Kung mag-andam o pagkaon para sa ero, ayaw ka na kay para man sa ero. Pero kung imong ikaon ang para sa patay, imuhan ng itunglo ang mong kinabuhi na muadto ka sa kamatayon. Ang tinuod pagkaon sa atong kalas, mabasa nato sa Matthew 4:4. Ang pagkaon sa atong kalas mo lang ang pulong sa Diyos. Amen? Kinahanglan yun na mamati kita kanunay sa pulong sa Diyos. So this morning, mag-isgot about the greatness and the power of God. Ang pagkapantugan at ang pagkakamhanan sa Diyos. Thank you, Lord. Gusto na ko karong butagon inyong masaktan ng Isun na Panginoon sa Kristo. Karon ng panahon, daghan na kayo ang nakailang sa pangalan sa Diyos. Nailhan na ang pangalan ng Ginoong Jesucristo. Pero ang iyang pagkabantugan at ang iyang pagkagamhanan nagingita na sa daghang mga tao. Mangutan na ko. Kitsa may mga naay problema karon, itaas kita mo. Murag pipilalan. Ayaw mo kabalaka kay di na ko na pangayoon. Dili ko na ko na dugangan. Usahay na ko kayo tag-awon ang problema. Inyo ba nabati? Tungkol ang inyong mga mata nagtanaw lang man sa mga problema. Dili na ang pagkagamhanan o dili na ang pagkadako sa Diyos. Gibaliwala na lang nato kung unsa ang mahimog sa Diyos sa atong mga problema. Naay gayon sa atong kinabuhi na batik-on nato nga kapoy na kayo. Hello? Bugat na kayo ang mga problema na ato ang gatubang. Kusay batik-on maging nato nga murag wala na paglaong. Kapoy na kaya itong paghunahuna, kapoy na kaya itong pagbati, kapoy na kaya itong pagpadayo. Ang mga problema magsunod-sunod. Wala pa galing mahuman ang usa ka problema na anak ko'y mas dako nga niabot. Pagkauma lahit na po ang muabot. Nagsunod-sunod ang problema. Bisan tanan na nagkaamong ka pag-ayo, wala kaya po natin makita ang kalahiran. Nagpalit gyapon sa kumang kalisod. Nag-apas gyapon sa dagang bayulong. Nag-apas gyapon sa kinahanglan sa itong pamilya. Tingali ako ba na ito karon? Nag-isod pa kami. Kung sa ilang kaulong. O tungod anak, nalimtan na nato kung sa kadako, kung sa kagamhanan, ang Diyos natin nialagaran.
Hello? Kung mag-abutay gani ang mga kailan, o labi na sa mga magtotoo, ang kinahisgutan ang problema. Ang kinahisgutan ang mga kainubos. Dili na ang pagkagamanan sa Diyos. We have made our problems look big, and we have made our God look so small. Mas ituboy pa, ipataas pa ang problema kaysa pagpataas ang pangalan sa Diyos. Ang akong pagutana, who are you exalting? Your God or your problems? God, pero manong kanong iskuta at hayubos ang mga problema na to. Usa sa mga paagi sa yawa, aron na maluya ka sa mong pagpangalagad, hatagan kang daghang problema aron dira ka mo focus. Ang paghisgot sa kaluyahon, tinuod mo dalagit na nimo sa pagkaluya sa pagpangalagad. Hello? Kung ginasugit nimo ang imo problema ngadto sa mga tao nga aduna mo'y daghang problema, mas lataw pa nimo, dili na sila makatapang nimo. Mas maayo pa na isugit nimo ang problema ngadto sa Dios pinaagi sa imong mga pagampo. Kapag ka na nimo. 1 Peter 5:7, kita tanan mabasa. Okay, kita tanan. Ito yan. Kaniya ang tanan niyo. Kay siya. Ang ating mga kanino. Asa ito yan ang imong mga kabalakan? Asa ito yan ang imong mga problema? Kung maluya kami ka, itong yan nga to sa Diyos ayaw sa mga tao. Aron imong matakamtaman ang usog gikan sa Diyos. Kung mahimong kang dasin sa mga pagkalagat sa imong hangtod sa mga pagkalagat. Amen? Kung inyong mapansin, kung permili mo husgutan ang problema, mudakot siya sa imong unang-unang. Ano? Kung naay tao na masipyat kamay, sige mo hunahunang o dili nakaganan mo tagad. Sige, husgot gihapon o sipyat sa tao. Bisa may dili masipyat ita sa kami. Kung masipyat ang matag ko sa, wala kay right na maghusgot sa sipyat sa ubang tao. Hallelujah. Kung perminti gani nato na hisgutan, mudako siya sa una-una, mugamay ang atong pagtuo. Pero kung kanunay natin isgutan ang pagkadako sa Diyos, mugamay atong lantaw sa mga problema. O mas mugaan ang tanong tagpulagpakan na doon. Sa habang mo 3:17, gusto na ko nga inyo matunanan, ako na nila siya, pero gusto na ko nga ma-remind ang matagusan. Habang 3:17, bisan pagdilik, itatanan, mamulag ang igira o mamunga ang mga paras o mga olibo, bisan pag wala na maaning abot sa kaumahan o mga matay na ang o wala na sulod ang ilang mga sa verse 18 matmaya gihapon ops wow kanina mga tao mo ang nagasalit yun sa Diyos di nang gamay ng problema magbubulbul tayo. Amen? Kung maluyag pa daw, dito pa yung ipasangil sa ubang tao. Wala akong pangutana. Kung maunahan mo pagpangalagat sa Ginoo, kinsa man yun ang imong alagaran tao o ang Diyos. Kung ang Diyos tutok sa Diyos, ikaw sa tao. Magmayag hapon ako kay ang Ginoo nga Diyos mo oy may ako manlumas. Even when everything seems dark and impossible. Even when everything seems to be against you. Bisan pa sa imong ginahuna nga murag wala na ipaglaom, pili agyapon na makadari ka sa Diyos. Dili ang sige o paglikan. Ipataas din siya kanunay
labaw pa sa imong mga kahimtang. Hallelujah. Tingali karon ikapoy ka na sa imong kinabuhi. Wala ka masayo. Unsa kaya ang sugdan ng imong karon na hisguntan na po ang pagkamaayo at ang pagkadako sa Diyos sa imong kinabuhi. Kung imo galing ideklara ang pagkagamhanan sa Diyos, mausap ang imong kahimtang. Hello? Ilistan sa Diyos ang imong balatian ngadto sa kayo. Ilistan sa Diyos ang imong kapitihan ngadto sa kadaugan. Ilistan sa Diyos ang imong mga pag-antos ngadto sa hipit na kalipay na gikan gayud sa Ginoo. Kinsa may gustuhan? Kay diha kaniya walay butang imposible ang tanan iyang mabuhat. Hallelujah. Amen? Mao na nga bantayan yun nato kanunay ang atong bakba o atong unahuna. Ayaw yung tugutin nga ang problema mao imong daygon. Kinahanglan yun ang pangalan yun sa Diyos ang atong daygon sa tibok na itong kinabuhi. Palagpakan na ito. Amen. Magkakatundangin na ang pataas ng problema. Sugdan na nato karong adlaw ato gipataas ang pangalan sa Diyos. Bisan pa nga naata sa problema aron mahimutang maninaugod sa tibok na itong kinabuhi. Amen. Thank you, Lord. Salmo 8:1. O Ginoo, nga among Ginoo, pagkahalangnon sa imong ngalan sa tibuok kalibutan, sangko sa kalangitan ang pagdaayog sa imong himaya. Kini usa ka bersikulo sa pagdaig sa pagkagamhanan o sa pagkadako sa Diyos. David begins not by asking for anything, but by exalting the name of the Lord. Gidayon niya ang Diyos. Tungod walay bisan unsang butang na mas gilabaw pa sa atong Diyos. Amen? Kung imong tan-awon ang kalibutan, ang kahayag sa adlaw, ang katahom sa langit, ang mga bituon sa gabi, nagpamatuod ka na nga adunay gamhanan na magbubuhat ng bikod sa iyong trono. Amen? Si David mismo sabihan iyang nakita ang tanang mga binuhat na bati niya ang kahom sa Diyos. O gidayon siya o giingon, Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Sabihan iyang nakita ang tanang mga binuhat, iyang gidayon ang Ginoo. Ang iyang kasing-kasing puno sa mga pagkain. Dili tungod kay wala siya problema, ang tanang tao may problema. Tungod kay nasayon siya na mas dako ang Diyos kaysa tanang niyang kalistan. Hindi katapaday doon nato ang Ginoo. Kabalo mo, kanya to, naapa ko sa kapatagan. Na ako nabantayan. Pagkahuman sa tibok gabi, nga adunay usukay nga ulan, dalugdog o kilat, pagkabuntag sa akong pagawas, akong makita ang pagsumbang sa adlaw. Kung akong nakita ang hilabihan kami doon sa mabinuhan sa Diyos. Kung akong nagay ang Ginoo. Kung nagay ko, you are truly amazing, Lord. Every sunrise, every mountain, every breath that we take, all of them declared how great and how majestic is our God. Amen? Bisan pa ang imong gabi puno sa hadlok tungod sa ulan, puno sa dalugdog tungod sa kilat, ang kabutagong dili mapugnan. Walay makapugong sa buhaton sa Diyos sa inyong kinabuhi. Dahil nga ang Ginoo. Palagpakan na ang Ginoo. Hallelujah. Bisan mo inong ka, grabe kaya ko mga nagyan. Pero bisan unsang panakangipin ang imong gabi, bisan unsang panak ng mga unos imong nagyan, ang kabutagong dili ko maapod yun. Wapod ang panahon, usa ka nga mo testify kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imong buhay. Thank you, Lord. Basahan na ito pagbalik sa Salmo 8:1. O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangton
sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. For there is power in the name of the Lord. Ayaw kalimti sa imong mga problema di makapugong. Ang mga problema di makapugong sa kaong sa ngalan sa Diyos. There is power in the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Maubitaw kung imo makita sa Salmo si David, dagang ganang agian yung mga problema. Pero wala doon na magsigireklamo, wala na magsigiugyaw-yaw. Kaya siya mismo nasalit siya kung iyan sa pitot ang pangalan sa Diyos, adunay yun siya kadaugan. Amen? Nakibasa ko din sa 1 Samuel 17:45. Sa diha nga si David at katubang sa Goliath. Kung sa mga Goliath imo karon, kung sa mga higanti imo karon, si David, grabe. Iya katubang pero na siya diri sa 1 Samuel 17:45. Itangtangan. Hallelujah. Thank you, Lord. 1 Samuel 17:45. Amen. Kaya kita basahan na ito. Unya, kinan ni David si Goliath. Bituol ka kanako dala ang imong espada o bangkaw. Apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing damhanan. Ang Diyos sa kasundulahan sa Israel nga imong gipapad-an. Wow, there's power when you exalt the name of Jesus. Magtupad sa kanta ganina, speak the name of Jesus over your situation, over your family, your work, and even to your battles. Hallelujah. Timanin nyo. Gusto na ko ang timanin. Sa panahon na nako sa problema, sa panahon na nako sa pagsulay, paminaw mo. Ang gahom sa Diyos na nagbuhat sa langit o sa yuta, o nagpahimutangan sa bituon o adlaw sa langit, mauusap na gahom ang nagapaihog sulod sa imong kinabuhi. Mao nga kung may problema, ayaw pagkakuan. Pagdayon sa Ginoo. Kisa may nagadayon diri. Padayon na ninyo na inyong experience ang ginagawa. Pag namoy madungog, namoy makita, dahil ka ang Ginoo. Ayaw na taginutas ko. Pag-bless ko sa Michelle Rigo, during dito sa bukid, usahay ang tao pag mahiubos, iyang gusto niya sa bigas para daghan ang hiubos niya. Hindi basta-basta, tinubog pa yan. Manamong, wala makasabot sa pagpangalagat sa Diyos. The power is released when the name of Jesus is declared. Kung ang imong problema at tunay mga pangalan, wala ko masayod sa pangalan sa imong mga problema. Kung sakit, adunay mga pangalan ang mga sakit. Kung sana ng mga pangalan, apan ang pangalan sa Diyos, mas nabaw sa kanyang pangalan. Hallelujah. Amen? The Bible says Jesus has the name above every name. Nagpasabot, walay problema, walay sakit, walay kahinta na mas mulabaw pa sa gahong sa Ginoo. Every name must bow down. Bisan ang depression, ang anxiety, ang pagka-addict, ang pagkawala ko, ang nakabalaka, nakilabog sa gahong sa Diyos. Palapakan na ang Ginoo. The moment you exalt the name of Jesus, miracles begin to happen in your life. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Thank you. Sa Acts 3:6, buhat 3:5, naipakol kami tutok kang Pedro. Ato basahon. Buhat 3:5. Busan nitutok ang bakol kanila o nagpaabot ng hatagan siya Ginus. Sa verse 6. Apan ninyo si Pedro, wala akong sa lapi o bulawan, apan ihatag ko kanimo ang aniakan ako sa ngalan ni Jesucristo nga nasa likod, tindog o lakaw o mitindog ang bakol o lakaw. There is power in the name of Jesus. Romans 10:13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Wow, ang ngalan sa Ginoo adunay gahom sa pagluwas ngadto sa mga tao nga mituo o pitawag kaniya. Gamhanan ang pangalan sa Diyos.
Salmo 8:1. Ako ba sa pagpalit, O Ginoo nga mong Ginoo, pagkahalando sa imong ngalan sa tibuok kalibutan, sako sa kalangitan ang pagdaig sa imong himaya. Nga giawit sa mga masuso o kabataan. Gipabarog mo ang imong gahom o gisanta o gibundog mo ang imong mga kaway. Grabe. Ang pulong sa Diyos nagpasabot nato nga ang pagdaig sa mga kabataan o sa mga masuso basta pinun-anay nga mga pagdaig makabuntog sa kanilang mga kaway. Hello? Si Bibig ng ingon, bisan ang mga bata, bisan ang mga masusok na walay kahog, huyang sa pananaw sa uban. Apa sa ilang pagdaig, oy, nakapadayag sa himaya o pagkagamhanan sa Diyos. Nagpakita ini sa ato ng mga hantong na ang kadaugan wala na makita di ay sa atong kusog sa atong kahibalo sa atong abilidad kaya wala na ako na makita sa mga masusok. Pinaagi na sa ibang patay nabuntong na ito atong mga kawan o ngayon sa liinan imong kusog sa imong kahibalo dahil ka ang Diyos harong magmaninaugod ka sa tubuan mo. Hallelujah. Kung gibatin ni mo ang kabalaka, kahadlok. Lapanan na itong ito. At kita na ito si Bless the Lord. Glory to God. Amen. Magulang natin kung kailan. Thank you, Lord. Salamat kayo, Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinumdumin ninyo, sa matag higayon nga mudayig mo sa Ginoo, inyong gibuntog ang kaaway ng sabong-sabong sa inyo. Kadang nagka-injensi ng unang-una ng mga kabalaka, pagtayo ninyo ang Diyos, bukago na sa Ginoo. Amen! Kadang magsigit-challenge ninyo nga ayaw nagsimpa. Sunod na lang kung pag ako sunod ninyo ayaw, kinapay sunod. Kung tayo ninyo ang Diyos, bukto mo na sa Ginoo. Amen! Ang mga butang na magsigi o samok sa imong kinabuhi, kung tayo ninyo ang Ginoo, ang tanan bukto mo na sa Ginoo. Amen! Ilang kakapag tayo nato ang Diyos sa tibok na ito. Pamina mo, ang pagdayag, wala ko na siya nagpasabot ng ilikay ka sa unos. Wala po na siya nagpasabot na kung ulaan ka, mawala tayo ng unos. Nagpasabot na siya nga nung midayag ka, kay bisan o naanay unos, diligid siya makapito sa imong pagpangalagan sa Ginoo. O tungod sa unos, mas nahimong ba hinumigo na imong relasyon sa Ginoo. Inyong katapan ayaw review ng unos. Hallelujah. The more the storm you face in life, the more you will experience His power and His love. Kinsa may gusto na masinati ang gahom sa Diyos. Buhagi kang unos aron masinati mo ang gahom sa Diyos. Tanawan ang gitabo ng Apostol Pablo o kang Silas. Sa diha nagilanggo sila tungod kay ilang review katong babae nga adunay espiritu nga makapanagin. O katong iyan amon sa babae nasuko kay dili na makasulati. Mao na nga nasuko kay sila kang Pablo kang Silas gibuhatan siya og istorya aron ibilanggo. Ato ra mabasahon sa buhat 16:19. Nagibuhat ang Ginoo sa kinabuhi ni Pablo o Silas. Buhat 16:19. Okay, sunod lang sa pagbasa. Sa diha nga mga agalon sa babae nakaangko nga dili na sila makasapit. Gidapot ko na si Pablo si Silas o kita lang ato sa bukmanan. Unya sa dito na sila sa tubangan sa mga maghukom nga gumanhon. Ang mga agalon sa babae ningon initawhana nga mga uliyo nagasamok-samok sa atong mga syudad. Buot pa sa buot gibuhat-buhatan sila o mga istorya. 21, nadudlo silang mga pagtulunan nga supak sa atong balaod o gilitan kitang mga Romanon sa pagsunod ini. Ni apil ang mga tao sa pagtagma
ni Pablo o ni Silas o gisugod nga punalan sila. Human sila punalan pag-ayo, gibilang ko sila sa o gisugo ang watsa nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Sa 24 mo sa ibutang sila sa watsa nga to sa kina sa ukang lawak o ginupitan sa giakot nga kahoy ang ilang mga tindrag na yun. Murag kung saan yung kasalaan ng ginawa. Sa 25, sa hapit na ang tungang gabi si Pablo o si Silas nag-apo, nag-awit o mga pagdaye ngadto sa Diyos o namati kanila ubang mga binalago. Sa 26, unya sa kalit bilino o kusog nga natay o pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan o nangabi ang tanang puntahan o dingatantang ang makadina sa tanang binilanggo. Grabe ang binilanggo. Gisakit pag-ayo ang ilang laos. Kumusta niyo pagsunod sa Diyos? Gisakit pag-ayo ang ilang laos. Gisunod sila sa pinakailanan na sinundan kung saan nilang gibuhat. Wala sila magreklamo. Yan ko mong babaw. Bakit pag naiingit kayo na ayaw mga masidura, nagsakit nga sa pag-ayo sa Diyos, nakaronaran sa pinangguan. Wala sila magbagumbol sila kita. O wala na mo napasa kayo sa Lord, buhaan ang mga pag-antos. Maraming ngaw. Kaya marang ayahir ay pangkasa nila, no? No? Yung taluya-luya pinagpunta, magsipay na pagkabulbul. Kung saan kayo mga lagat tangan ay bato magsigit. Sunod na to, nabayon na bato. Ang pagkakot na ba kayo isa na to ang mga lagat karon? Naluya, magaling kung wapong ibato sa kanay magbato nito. Kanang imong naagian karon, gitugot na sa Diyos. Kung makaday pa bagyapon kaniya o magreklamo na. Si Pablo o si Silas sa ilang pagsunod sa Diyos, uy, di basta-basta ipunata. Hindi siya pasti. Ipunalan. Kita, isting o munal. Grabe lang expression. Muna, mag-ampon kita, ayaw din yung tao ng ipadangat sa ko, nga nanumunan ako, magsangyaw ko, kaya di ko siya magmanay. Hallelujah! Muna mga Kristohan ng karon, magkanoon lang sa ng hatod-hatod na istorya, balik kayo masukot. What if kung isulayan ng direkta, kinaibuhaton ang Diyos sa imong kinabuhi, tapos kapaluya-luya ka itungod sa imong natungod, imbis ka imong maangkon ang gasa na grabe kong taka imong madawat, pero wala imong madawat kaya itungod na paluya-luya. Sayang. Amen? Muna kung ingon, kung kaluya lang o kahit ubos, kasupok lang, ay ang ayan, sila Pablo o si Silas. Ay, sila kita, wala kita angay. Imong katatan, wala ko kaya Hallelujah ka, na Domingo lang na magkita, wala kang angay, masusawa na kung taon na. Sila ngayon sa tinuod lang. Oy, ang kagkuyaw lang sila ng gibuhat, wala nila kitagad. Ang gusto silang nun. Si Pablo, ako nabasa sa pulong sa Diyos. Grabe pala. Di nila kay maraming kaalam, kaisog na. Grabe. Pero sabihan na nangalagad siya sa Diyos, ang yung kaugalong iyan, hindi pa umos. Ay, sito kayo siya sa tanang kasunuan. Sabihan ka mo sa Pinoy, mga parasiyo, dili, makakuan sa iya. Grabe kasunuan, iyan, di baluan. Ang ganang mo yung bright, taas binagad mo. Hello? Taas mo ganun po ng bright. Ang bukong galing, taas ka binagad mo. Ang kanang babatas, kanang congressman or senator, dola sa paa, tanawa ng imong isong. Magbabalaon!
Si Pablo mamananap pa taon. Sito kayo sa talang kasukuan. Pero sa tihangis, kulata siya. Gibunalan, gihubuan. Ay, grabe yung pagkaubos. Iso kayo siya, pero iyagin kipaubos niya kaumamin mo. Kita dumong-dumong pa lang, mula pa sigurado tinuna. Ang pagpangalagan sa Ginoo, kinahanglan magharapin ang Diyos sa mga. Hallelujah. O samtang nga nag-awit sila, nag-ampo sila, migawas ang gahom sa Diyos. Milinog ang Diyos. Dili sa basta manunod, linog lang para sa tuwa karon. Gahom yun sa Ginoo. Naabri ang puntahan sa bilang buwan. Pati ang gapos, tatangtang. Kaya agad kung pagkapos, paabot o ginog, matanggal ba na ang imong gapos? Oy, huwag pasabot ka kung yun sa Ginoo. Mapadayag ang gahom sa Ginoo sa imong kinapin samtang magdahin ka sa Ginoo. Iyong katapat, dahin ko na ako ang Ginoo. Hallelujah! Dili magsigig reklamo. Akong nakita ang mga Kristohanon na magsigig reklamo hantod karon wala ihapon katubog sa pagpangalaga. Kaya ang proseso sa paglikon nila sa pagpangalaga ilang ginaway. Ginaway. Mas isong pa doon siya sa proseso. Wala, Ginoo siguro hadlok ng hatag upan. Pagsulay, kaya sa kasugan ng bata. Dili katubog. Hantod ka ng gabay lang kung kaayo problema, wala na. Nanguya na kayo ko, tabagin ko ninyo. Inyos na sa pagpangalagan. Uy, nakainundot yun ko. Bata pa ko, ang simbahan kaya ato dito sa Monteview. Ang Monteview, LYR na nakaroon. Nagpastor akong papa. Sa Monteview man doon, dahil ang santo nga nagkamay ba? Gamay, hindi man kayo pag naubos kayo para masakit ang tao. Gamay lang siya. Dahil tao nga, tagasimba niya, dito niya butang ang kalong. Dito niya pinabutang galo. Nanda na niya, kung musimba siya, dito niya ibutang galo. Karon, wala man po damang talaga din pintura, ayuson, ang katong mga nagsisil-sisil panguhaon. Pag simba niya, ikuha ko na butangan na sa galo, wala na niyo makita sunod. Domingo, hinubos. Tungod sa lansa. Ngayon mo na diyan yung nangalaga sa Ginoo, damay na yung problema, mawala dayon. But if you start praising God in your trouble, tig-udon din ka sa Ginoo. Mao nga ayaw sige hiskon o problema. Kung dili, uspon na mo nimo ang problema, imo na pong istorya, imo nimo dako akong Diyos na magkasubat sa akong mga problema. Palakpakan mo ang Ginoo. Amen! Dili na nato ipataas ang problema, kung dili ipataas ako nato ang pangalan sa Diyos. Thank you, Lord. Salmo 8:3. Hallelujah. Inigsod mo sa kalangitan na imong gibuhat, sa bulan, sa kapituunan na imong gipahimutan, makapangutan na ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao nga gihatagan mo siya pili? O nganong imo man siya amumahon, ng tao raman siya. Si David na puno sa kahigulunan, sa diyan ay gitanaw ang mga binuhat sa Diyos. Pamina mo, ang ipagtanaw ni David kani adto makita ginagol nato karon. Makita na nakita o bitoon. Ha? O wala. O ni David makita ta na napagitoon. O sa nakita ni David kani adto nakita gyapon nato karon. Pero ang kalahian lang sa iyang pagtanaw nakita niya pagkagamahanan sa Diyos. So kita wala lang. Dagkong, next time. Namunitag sa'yo kay Dagkong, kung bago study Dagkong, wala niya makita ang pagkagamahanan sa Diyos. Diyan niya ang itanaw ang kalangitan.
Tinuod o tinuod kaayo. Ang kanunay lang natong gitanaw ang gibuhat sa tao. Sa labi, sakyanan, balay. Kung mao po rin atong ikapisihan nga nung dili ta makaalagad sa tuloy ng Diyos. Apan sa labi niya gitanaw ang gibuhat sa Diyos. O nakapamanandon siya o nakapangutana. Unsa ba ang tao nga gihatagan mo man sa dili? Kung nga nang imo man siyang amumahon, magtao naman siya. Kung imo itandi ang gibuhat, tanang gibuhat sa Diyos, kung itandi mo sa tao, layo rin kaayo ta sa gibuhat sa Diyos. Kung sa kaya airplane, makita ni mo ang tao, pero pagkabot mo sa babawa na yung kayo makita. Pero ang gibuhat sa Diyos, hindi magaling mo makita, kinatinukan sa kalimutan. O itandi lang doon na doon kayo ta. Pero ngayon sinabi, kung sa namanggod ang tao, pero nga nung imo man ipangga pag-ayo, imo biatinan. Wala dito man. Ang makaspasko lang, bisan ko, nasayot ta nga, wala tayo ipasantan sa Ginoo, pero wala ihapon tayo pagsalog sa Diyos. Mas kunahon, ihapon nato ang mga butang din sa lupa kaysa pagdahi at akong pagsalig sa Diyos. Tanawan ng imong mga pagibot, ang mga kalangitan, ang mga kayutanan, ang mga datong mga butang ang ibuhan sa Diyos. Kung imo nang makita, takot kayo na upili. Makakita ka ang mga kalupinan. Mula ganito, noong tapoy mula na kayo naman makita naman pasandakuha. Pero ang Diyos na nagbuhat ka ng butangan na, mas kita ang hatagan kung nakumpili sa Diyos. Pero kita, huwag kita makakumpili sa Ginobas. Ipangayot nato ang mga butangan na iyan buhat. Roma 1:25. Ano ba sa Roma 1:25? Gipulihan nila bagang may tungkol sa Diyos o mo ilang isimba o gialagaran ang binuhat sa Diyos imbes ang magbubuhat nga mauntay ang dayon antod sa ganturan. Ang itagaan nila pinipag-ayo katong mga binuhat sa Diyos. Mao na ang kinahanglan pamalandungan yun nato ang mga butang nga gibuhat sa Diyos. Siya ang nagbuhat sa langit ug lupa. Ang tanan nga imo makita nga naa sa langit ug naa sa lupa, tanan iya ka nang gibuhat. O bisan pa ana ang iyang mata nagtan-aw yun kanunay sa imong kinabuhi. Lagpakan na to. Dili tungod ay bilihon ng tao. Tungod sa bugma sa Diyos na himong bilihon ng tao. Kami ni Padre Joy, mo na po niya ng kauban dito ni Sinanan o Bitotski. Kami ni Joy, well, diri man. Kinaship me sa sakyanan. Kung wala pa lang ang bugma sa Ginoo, lami kay magtambay sa balay. Lami kay katulog. Pero tungkol sa bugma sa Ginoo, ihatid yun sa pag-ato ang mga tao, ano masagiyawa sa tulong sa Diyos? Kung pa sa pagdili na among bugma, kaya naman limitado among bugma. Kung dili ang bugma sa Diyos, naasa mo kinabuhi, mao nga nahigong mami, sino mga katauhan? Kung inong dibate nga ato na kay bugma sa katauhan sa Diyos, sigurado, igabran ka sa bugma sa Diyos. Hallelujah. O na ayaw ninyo kalimti ang Diyos na naghino sa langit o sa lupa. Mao gihapon ang Diyos na nagtanaw o nagpangga sa imong Ginoo. Amen? Kung aduna kay kaluyahon, ayaw tumuti nga ang imong kaluyahon mo dala nato sa kalaglagan. Tungod sa imong kaluyahon mo dala hinoni mo nga dili ka na manalagad sa Ginoo. Tumuti hinon na imong kaluyahon mo agianan sa
kusog sa Diyos mo kinabuhi. Ayaw tuguti nga imong balatian, mulayo ka sa pagpangalangit sa Ginoo. Tuguti nga ang imong balatian, mooy dalan nga imong masinati ang milagro o kayon gikan sa Ginoo. Ang imong luha sa imong mga pagsunod sa Diyos, mao ni nag-iyon sa imong pagpangalangit sa Ginoo. Hallelujah. Hindi mo katapat, tayo ko na to. Kung na kayo problema, dahil na ang Diyos. Kung na kayo kabalaka, dahil na ang Diyos. Hallelujah. Masa kaya kung may mo na to ang Diyos ng kabutalo. Akong diyan yung matutusan sa pagpilog ng mga musician sa pag-alidere. Atong dahil ang Ginoo. Amen? Kinahanglan yun nga imo sa pasinati ang mga nasinati nila David, nila Pablo, Isaya sa iyong pagdahin sa Ginoo. Amen? Isa may gusto milagro. Amen! Kinahanglan kitang tanan mo dahil din sa Ginoo. Hallelujah. Ayaw kaulaw ang mong katapat. Tugutin ang mong katapat yung makadahin po sa Ginoo. Kitang tanan ng katapat atong dayon ang Diyos karon kabutayon. Amen. Before naman to sa unahan ato sa dayon ang Diyos sa tulog na token ko. Amen. Hallelujah.